Nabahala ang ilang dating opisyal ng COMELEC sa iringan ni na COMELEC Chair Andres Bautista at Commissioner Rowena Guanzon. Posible raw magkaroon ng epekto ito sa paghahanda para sa nalalapit na eleksyon. Nakatutok si Mariz Umali. 4 na buwan na lang bago ang eleksyon 2016 kung kailan naman nagkaroon ng alitan sa COMELEC. Kaya nag-aalala si dating COMELEC Commissioner Mejol Sadain kung ano ang magiging epekto nito sa paghahanda para sa eleksyon. It doesn't look good kasi it will definitely affect the preparation. Kaya hindi kasi maganda yung nagkakagulo yung bank. No? We also experienced that kind of thing when I was with the COMELEC. Kung naalala ninyo yung aming away noon with the former Chairman Benipayo. And it is not really good. Nasa COMELEC noon si Sadain ng naupong COMELEC Chairman si Alfredo Benipayo noong 2001. Pero hindi nakasundo ni Benipayo ang 4 na commissioners at hindi rin nakumpirma ng commission on appointments. Pagkatapos ng mahigit 1 taon, pinalitan si Benipayo ni Chairman Benjamin Abalos. Kaibigan daw ni Sadain si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pero aniya, dapat idinaan pa rin ng commissioner sa COMELEC Unbank ang komento bago niya ito isinumite sa Korte Suprema. Whether there was an Unbank decision authorizing her to draft and finalize and file the what you call the comment. At any rate, even so, yung mga comment na ganyan, dapat kasi nire-repaso din yan ng Commission and Bank. Ibig sabihin ng lahat ng commissioners. Sang-ayon dito si dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes at nalulungkot daw siya dahil nalalagay umano sa alanganin ng kredibilidad ng COMELEC. Yun ang masama. Yun pa nga, yun ang sinasabi ko medyo aggressive kung magsalita ito si Commissioner Guanzon. Bakit nyo kinokonekta pa doon sa mga desisyon? They will always be deciding on so many cases and every time they decide, nilalagyan ng taint of politika. Bakit hindi naman si Chairman Bautista nagsabi, ito si Commissioner Guanzon. Kasi kakampi siya kaya ako minemo dahil kakampi niya si Grace po. Which is ako uncalled for. Sa isang memo, pinapaliwanag ni COMELEC Chairman Andres Bautista si Guanzon kung bakit isinumite niya ang komento ng COMELEC sa petisyon ni Senador Grace Poe nang walang pirma ng chairman. Sabi ni Guanzon, hinahabol daw niya ang deadline. Umalma rin siya dahil hindi naman daw siya subordinate o empleyado ni Bautista para siya ay memohan. Si Dean Antonio Lavinia na isang eksperto sa saligang batas, wala naman daw nakikitang masama sa pagmemo ni Bautista kay Guanzon. Walang problema dun sa pag-memo kasi you can memo each other. Kahit commissioner can memo a chair can memo a commissioner. Wala akong mali siya nakita dun sa memo ni Chairman Bautista. Kung ang election lawyer naman si Attorney Carlo Vistan ang tatanungin, tingin niya in good faith naman daw ang naging hakbang ni Guanzon. Naiintindihan ko yung sitwasyon Commissioner Guanzon na kaya niya ginawa yun kasi deadline nga sa pagkakaalam niya na January 7. We can presume good faith on the part of Commissioner Guanzon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.